Alam niyo po ba na Breast Cancer Awareness Month ngayon? Alam niyo rin po ba na ang breast cancer pa rin ang nangungunang cancer sa mga kababaihan dito po sa Pilipinas din, no? Ngayon po yan. Ano nga kaya ang dahilan? Pag-usapan po natin kasama si Dr. Eva Marie Crismundo, po siyang radiologist na may specialty training in cardiovascular radiology at breast imaging. Good morning, Doc, and thank you for sharing us your time ngayong napakaagang umaga. Pati muna, Doc. Hello, magandang umaga po sa lahat ng tagapaginig ng Bangon Bayan with Mon at sa lahat na po na nakapanood po nito. Yes, Doc. Maraming salamat po ulit sa inyong oras. Ayan. Well, Doc, sa inyo pong ospital, gaano po karami ng dumudulog for breast cancer or possible breast cancer cases this year? At gaano po kalala yung mga cases? Sa totoo lang, Mon, medyo nakakalungkot kasi minsan bihira lang sa isang araw nga kung makakatanggap kami ng request for breast screening. So, ang isa po naming nakikitang rason nito ay unang-una, yung kaalaman ng ating mga kababaihan. Hindi nila alam na meron tayong mga pasilidad or may mga gamit para po ma-screen sila for breast cancer. Pangalawa po dito po sa probinsya, kasi po kulang po ng mga gamit, yung mga ospital. So, kahit gusto mag-access ng mga babae para magpa-check ng kanilang suso, minsan po hindi po ito available. So, pangatlo po is siguro yung awareness sa mga lugar kung saan hindi po alam ng mga kababaihan yung kahalagahan po ng suso as well as yung mga cautious na mga pangyayari para po maiwasan ito. Opo. Ang tanong, Doc, babae po ba sila lahat, yung mga nagpupunta po sa inyo para tumulog po sa breast cancer cases? Kasi di ba po, hindi lang naman babae ang pwedeng magkaroon ng breast cancer. Tama po ba? Yes. Opo, totoo, Sir Mon. Actually, as long as ang tao ay may breast tissue po, meron po talagang risk for breast cancer. Sa lalaki po naman, may isa in every 100 na kababaihan na nagkakaroon po ng risk ng breast cancer. So sa amin pong lugar dito sa probinsya sa Caraga Region, wala po masyadong napapakonsulta na lalaki. Pero just for your information po na ang lalaki po ay pwede din pong magkaroon ng breast cancer. Lalo pat meron silang genetic risk na meron pong mga cancer sa kanilang pamilya. Especially po pag may breast cancer po sa pamilya, meron pong risk kahit lalaki. Opo, Doc, I need to ask this. Ang tanong talaga ng marami po ano-ano po ba ang mga posibleng sanhi? Bakit nagkakaroon ng breast cancer? At kailan mo malalaman kapag dapat ka nang magpatingin sa mga doktor o espesyalista? Okay, sa mga babae po, napaka-high risk po. Basta meron tayong breast tissue, ang babae, meron pong risk of breast cancer. Pero ang pinag-aaralan po ngayon is marami pong, still a mysterious disease po. Pero ang number one po is meron pong genetic predisposition. Ang tinatawag po natin yan ay may genetic mutation ng BRCA1 at BRCA2. So, say for example, sa pamilya po, kapag meron po kayong nanay or auntie na may breast cancer, so may mataas po kayong risk for acquiring it. Hindi lang po sa breast cancer, kung sa pamilya po ninyo may breast cancer po, or may cancer, not really entirely breast lang, so meron din po kayong risk. Sa ibang bansa, during my training po sa Dubai, actually, sa atin dito, the accepted age for screening is 40 years old and above sa mga kababaihan. Pero sa ibang bansa po, ang ginagawa po nila is kapag ang kanilang kamag-anak ay may na-diagnose na cancer, they will have to count 10 years back yung mga doktor. At yun po yung age kung saan ipapa-advise nila na kailangan na po kayong mag-start. So, say for example po, yung kamag-anak po ninyo na-diagnose po at the age of 50 years old ng cancer. Opo. So, dapat at the age of 40 years old po, nagsisimula na po kayong magpatingin for screening mammogram. I see. Ayan, Doc, I know you're a radiologist, no? Ano po ba yung proseso ng pag-detect sa breast cancer? Para po at least malaman nila yung kahalagahan ng mga pinabanggit po yan, yung mammogram, yung mga ganyan, Doc. Meron po tayong tinatawag na screening mammogram. So ito po ay yung nilalagay po yung suso po sa isang machine, tapos nilalapat po ng dalawang blade kung saan ginagawan po, pinapasadahan po ng parang x-ray po. Yun po yung mammogram. Ngayon, ang
takot po ng mga tao actually kasi iniisip nila na napakasakit po ng prosesong ito. Pero actually, kailangan lang po ninyong i-orient ng maayos and then gagabayan din po kayo ng aming mga rad-tech or radio technologist para po during the whole process, and it would only take 15 minutes of that pressure sa breast po para po ma-x-ray po yung suso at makita po yung abnormality. Ang another method naman po is yung ultrasound, which is yun po yung ginagamit para sa mga lalaki na medyo manipis po yung suso o kaya po doon sa mga pregnant women na may mataas po ng risk ng breast cancer para po hindi po masyado exposed sa radiation. So ang ginagawa po sa ultrasound ay ginagamitan po ng probe at ini-scan po ang per suso para makita po yung bukol. Now ngayon po, pag may nakita pong bukol, meron po kaming tinatawag na BI-RAD system or scoring system kung saan ini-score po namin yung bawat bukol na nakikita po namin. At based po doon sa anyo at sa itsura ng bukol po sa aming nakikita, doon po nagbabase yung follow-up at kung kailangan po bang i-biopsy yung bukol. So kapag na-biopsy na po yung bukol, doon na po natin another process po kung kailangan bang i-conserve yung suso or kailangan bang tanggalin yung buong suso, which is in our goal, ultimate goal is at least hindi po talaga tanggalin yung buong suso. At least man lang ma-conserve natin kasi nga ang suso ay isang an image of femininity of a person, 'di ba? So as much as possible ma-conserve po namin yung suso. Opo. Para lang din po sa kaalaman ng lahat do, bukod sa pag-nurse ng baby, gaano ba ka-importante rin po yung dibdib at bakit mahalagang inaalagaan po ang parteng ito ng katawan that time? All the time. Sinabi ko na nga po, yung suso sa kababaihan is a symbol of femininity. And then, aside from nursing a child or a baby, pagpapasuso, pagbibigay ng milk sa ating mga anak, ang breast din po ay nagsistore ng fat sa mga kababaihan. At aside from that, it also gives the fertility status ng babae. So say for example, kapag ang suso ay hindi pa or manipis pa yung suso, meaning hindi pa po siya pwedeng mag-bear ng child. And then kapag wala na pong taba or flatten na po yung suso pag matanda na, meaning hindi na po siya capable to produce a child. So it's a symbol of fertility and femininity, and it could store fat for women. Opo. Sa pre-interview namin sa iyo, Doc, sinabi mo sa amin na kakaunti na lang nga talaga ang papatingin for breast cancer. Ano sa tingin niyo pong mga dahilan nito? Kanina may binanggit po kayo mga konti, at least to reiterate lang po, saka para mas maunawaan po ng mga nakikinig nanonood sa atin. Ang screening po ng breast cancer ay mahalaga po talaga. So ang amin pong na-assess kung bakit hindi po nagpapatingin yung mga kababaihan, I think po yung kaalaman talaga, awareness. Hindi po nila alam yung risk at yung gaano po ka pangit ang breast cancer kapag nagkaroon na po kayo. Marami pong pumapasok or nagpapakonsulta sa amin ng mga babae na sobrang nakakaawa na, ang lalaki na ng suso, hindi na namin mammogram kasi masakit na, sobrang full-blown cancer na. So, itong mga bagay nito ay kaya naming maiwasan kung sakali man lang na nagpa-examine itong mga kababaihan na to at an earlier stage. So, minsan kasi, ang ginagawa nila is nagbe-breast self-exam sila, which is tama naman. Pero wag po tayong kampante sa breast self-exam kasi po importante pa rin po yung clinical breast exam kung saan kayo po ay dapat pumunta sa doktor at ipatingin talaga at yung doktor mismo ang mag-e-examine ng susun. Yan po yung dapat aware, alam nila. Kasi minsan, kampante lang ang mga kababaihan na wala naman kami nararamdaman ngayon na buwan, so next month naman. Pero meron pa rin maliliit na hindi pala nakikita at yun po yung mga aggressive minsan. So, kailangan pa rin po magpa-check. So, information, dissemination, yun po yung kailangan. Yun po yung kahalagahan ng mammogram, ng imagery na sinasabi ko ni Doktora. Dok, panghuli na lamang, panawagan po ninyo. No? Saka, paano ba magpatingin sa inyo? Orient lang ulit kung paano po yung pagdaraan ng mga proseso, please, Dok. Okay, sa atin po dito sa Pilipinas, ang atin pong average age to have a consult is at 40 years old po. Pero po, pag meron po tayong risk, ibig sabihin po, meron pong kapamilya na may breast cancer or kahit anong uri po ng cancer, kailangan pong magpatingin na po kayo. At ang
ang mammogram naman at ang ultrasound po ay available naman po sa mga ospital at sa malalaking ospital. So wag po kayong matakot magpatingin. Minsan po sasabihin niyo masakit po yung mammogram, pero ano po yung 15 minutes na pressure na makakatulog naman kayo sa gabi na wala kang iniisip kung meron kayong bukol or wala. Tama. At saka po sa mga kalalakihan po, wag po din pong kampante kasi sa sinasabi ko nga, there's a 1% risk in every 100 women na meron pong cancer. So it also includes our fellow transgender women na kapag meron pong breast tissue, meron pa rin pong risk ng breast cancer. So magpatingin po kayo kapag meron po kayong nararamdaman or na nakakapangbukol po sa suso ninyo. Correct. Ako, makinig kayo kay Doktora ha, mga kapatid. Dito tayo sa totoo, walang kasinungalingan. Dito tayo sa totoo.